Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong disassemble video dito sa ating sulit o hindi sulit yan. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong dalawang tawag nun, multifunction work light. Yan. Na-review natin yung una nating video na in-upload. So napakaganda at napakaliwanag. So, yan yung napakaliwanag niya. Yan. Makasulit. So, ngayon, try natin bubuksan ito at tingnan natin kung ano ba yung kanilang pagkakabuild nito. Kung maganda ba yung pagkakabuild nila. So, okay naman. Napakaganda yung plastic niya. Talagang solid na solid yung plastic. Yan, ito nga. Ito yung plastic, oh. Yan, solid na solid yung plastic. So, napakaganda. So ngayon, bubuksan natin yung isa kasi ito, meron yung battery. So buksan natin yung isa. Pabukas pala nito ay Allen screw, hindi siya typical na Phillips screw. So ito lang yung available na akin. So anong sukat ito? Yung pinakamaliit ay 1.5. So try natin buksan. So ngayon, buksan natin. Tingnan natin yung laman sa loob. Kung maganda ba yung pagkaka-build nila. Okay. Meron pala ditong 7 screw. So 7. Ayan. Yan. Sabisan natin. Oops. Hindi pa. Yan. 3. Yan natin para makuha yung iba. 4 pa. So yan. Okay. Okay, last one. Ayan na, bumubukas na po. So, okay. Yan. So, 7 screw. 7 screw. Tanggalin natin itong battery compartment niya. Wala namang screw dito. So, ngayon, iangat natin. So, yan, oh. Yan. So, yan yung nasa loob, mga kasulit. So, ito yung nasa loob, mga kasulit. Yan. So, meron siyang aluminum, mga kasulit. So, yan. So, napakakapal ng aluminum, oh. So, wire niya, yung wire niya dito sa malalaking wire ay parang tawag nun, yung silicone wire. Then, yung mga soldering nakasolder niya, magaganda yung pagkakasolder, oh. So, ito yung board. Maganda yung pagkakasolder, oh. Bilog na bilog yung mga solder. So, ngayon, try natin tanggalin yung itong plate na to. So, tanggal natin yung plate. Philip naman siya. So, okay. Yan naman dito. Ito na lang. So, tanggalin natin. At tingnan natin kung gaano ba kakapal itong plate na to. Ito yung parang para mag-dissipate yung heat. Para hindi uminit yung mga LED at hindi masira. Yan. Oops. Maganda. Makapal yung mga wires. So, 3 wire yung
connects dito sa LED array kasi dalawang set ng LED. So yan. So ito yung isang wire para sa yung pula na blinker. So yan. So sukatin natin kung ilang millimeter to. So meron ako ditong panukat. Caliper. So sukatin natin. Ilan ba? So yan. Kung makikita nyo, 3 mm. Mag-focus ba? Yan o, 3 mm. Ulitin natin. So yan, 3 mm yung kanyang pinaka heat sink or yung aluminum dito. So talaga may dissipate niya yung heat. So hindi iinit. Kasi minsan kapag binubuksan ito, mainit yan dito. Kapag lalo na kung nasa max, yan o, nagre-reheat yung heat, mainit. Kasi kung wala itong aluminum na to, masisira agad yung mga LED array dito. So kung makikita mo, dalawa yung kulay niya, may yellow at saka yung may parang puti. So dalawang kulay, yung warm white at saka white light lang. So tanggalin natin yung board naman para makita natin yung board. Tanggal natin yung board. Okay, may 4 na screw. Maganda yung pagkaka-build nila. 4 na screw. Yan. Yan, pwede natin tanggalin na to. So, yan yung board nya. Yan yung board mga kasulit. So, angat ko muna para makita nyo. Yan yung board. So, meron siya ditong IC chip. Hindi ko alam kung ano ito. Let's see nga kung makita ko kung anong IC chip. TP4333. Kung makita nyo, yan. TP4333. Hindi siya yung TP, yung pang-charge para sa lithium-ion. Kakaiba naman ito. Tsaka ito yata yung board para sa mga LED control. So yan. Meron pa nga ditong iba. Ito yung USB. Ito yata yung controller para sa output at saka input ng battery. So, well, yan yung kanyang build. Meron dito lang mga, di ko lang alam kung ano to kasi hindi naman ako electronics masyado. So, ito yung kanyang mga LED para indicate yung battery. So, napakaganda yung build. Yung mga wire niya, yung silicone wire. Oh. Maganda rin yung pagkakasolder. Kung makikita nyo dito, maganda yung pagkakasolder niya. Oh. Napakaganda. So, ito yung mga connection niya dito. May V+, yung V- para sa AAA input. So, light 3. Meron dito light 1 ata. Light 1, oh. Light 1, tsaka ito yata yung light 1 at saka dito yung light 2. Tsaka ito yung light negative. So, napakaganda itong build na to. So, rubber naman yung kanilang mga button dito. So, mahaba lang yung mga button para umabot dun sa mga goma. Button niya. At, yan. Ito rin yung butas para sa LED para ma-recognize natin ay makuha mo yung battery kung full or lobat na. Then, about dito, wala siyang tawag nito goma sa may gilid. Yan, wala siyang goma dito sa may gilid. Pero maganda ito lalagyan para maging waterproof siya. Ang problema lang, may butas. Ito, sa battery may butas. Yan dito. Yan, may butas siya. So yun lang papasok. So hindi siya magiging waterproof. Then yan. Napakaganda at saka ito pala. Tingnan natin. Ay plastic lang, hindi siya salamin. So plastic lang siya. So yan. So guys, yan yung ating disassembly video nitong
multifunction work lights. So napakaganda at sulit na to kasi napaka-liwanag nung tawag to, yung LED array niya. So yan lang. So gusto ko sanang i-modify ito kasi meron itong nakita ko sa internet na yung kanyang tawag nito battery nasa loob na, pero itong model na to, yung battery niya ay nasa labas pa. Kasi meron kasing isang model nito na yung battery built-in na siya. So tatlo, ito lang, dalawa lang yung malalagay mong 18650. So baka i-modify ko na lang ito, tanggalin ko yung buong tawag ito, lalagyan ng battery at mag-set na lang ako kung kaya bang malagyan ito ng tatlong 18650 na fix na hindi na siya matatanggal. At maghahanap ako ng pinakamalaking battery capacity. So guys, dito ko natatapos ang video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga disassembly video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!